po sa bawat isa sa atin. Ayan. So, ngayon nga po ay muling mangungusap sa atin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapatid na siyang mutya ni Pastor Alvin at mutya din sa Barangay Solidad. At syempre, mutya din doon sa mga estudyante niya sa Del Remedio National High School. Walang iba kung hindi si Teacher Leia Salazar. Tatayo ako. Tayo. Para kita doon. Pinagpala pong umaga sa bawat isa po sa atin. Ano po? At sa nasa online po, pinagpalang umaga po. Ako po ay hindi pastor. Yes po. Ano po? Isang pribilehiyo po muli ang makapagbahagi po ng salita ng Panginoon. Ano po? Face to face pa. Salamat po sa Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob niya po sa atin. Ano po? Gusto ko po sana yung online na lamang. Ako po hindi magaling Pero para po sa kapurihan ng Panginoon, ano po? At sa submission po natin sa authority po, tayo po ay binibigyan ng pagkakataon na magbahagi po ng salita ng Panginoon. So, ang ibabahagi ko po ngayon ay pinamagatan po na maaasahan natin ang katapatan ng Diyos. So, marami po tayong mga tao na kilala po, na nagtataglay po ng katapatan. Ayan, sa salita po at sa gawa. Subalit, may mga pagkakataon po na kahit sila po ay tapat, dumarating yung mga sitwasyon na ang inaasahan po natin sa kanila ay hindi natutupad. Tama po? Amen. Marami po nag-agree. Pero iba po si Lord sa tao. Maasahan po natin ang katapatan ng Diyos. Siya po ay tapat. Sinabi po yan doon sa Deuteronomy. Sa Deuteronomio 7:9a, yung unang talata po doon. 9:8 po. Ano ang sabi po doon? Kaya't pakatatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Yan po ay nagpapatunay na ang ating Diyos po ay tapat at maaasahan po sa kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Sinabi rin po yan doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13. If we are faithless, He remains faithful. For He cannot deny Himself. Ano po? So, dyan po magmumula ang mensahe na ibabahagi ko po ngayon sa biyaya po ng Panginoon. Ano po? Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami at nagpupuri sa dakilang pribilehiyo muli, Panginoon, na ang iyong mga salita ay aming marinig ngayong umagang ito. Ina-acknowledge po namin ang banal na espiritu na sa aming kalagitnaan ngayong umagang ito. Pagpalain mo nga po ang aming gagawin. At patuloy na sa lahat ng ito, walang ibang mabigyan ng parangal, walang ibang mabigyan ng pagkilala, kundi ang pangalan mo lamang na makapangyarihan at dakila sa lahat. Hayaan mo po minsan pa na mga salita mo sa pangalan ni Jesus ay magkaroon ng kapangyarihan sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. At higit sa lahat, maunawaan namin, Ama, upang maipamuhay namin, Ama. At lubusan na ang pananampalataya at pagtitiwala namin ay tanging sa'yo lamang maibigay. Salamat po, Panginoon. Sa'yo po ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Okay po. So, ang katapatan po ng Diyos ay pangunahing tema po na ating matatagpuan sa buong Biblia. So, mula po sa Genesis hanggang sa Pahayag, kung ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, makikita po natin doon ang hindi mabilang, napakarami po na katapatan at nananatiling katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako. At hindi kailanman iniiwan ang kanyang mga anak. Ano po? So, maasahan po natin ang katapatan ng Diyos. Ayon po sa Merriam-Webster. Yan. Ang katapatan po, ang salitang tapat, ay nangangahulugan na pagtalima sa isang tao o bagay.
po sa isang panata, sa Catholic yan, o pangako kung saan nabuo ang ugnayan. Ang katapatan po sa makatuwid ay nangangahulugan ng matibay na pagtupad sa mga pangako ng ating Diyos. Mula po sa talata na ating binasa, doon po sa 2 Timoteo 2:13, may 3 puntos po ako na nais na ibahagi sa inyo. So, ang una po doon sa ating binasa sa 2 Timoteo 2:13, makikita po natin doon na ang katapatan ay kung sino ang Diyos. So, kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Sa makatuwid, tapat po ang Diyos at maasahan natin ang kanyang katapatan. Ang katapatan po ay hindi isang bagay na ginagawa ng Diyos o ipinapakita lamang po sa atin. Ang katapatan po ay kung sino ang Diyos. Kahit na gusto niya at hindi niya gustuhin, wala po siyang magagawa. Hindi niya po kayang itigil ang katapatan o pagiging tapat po sa bawat isa sa atin. Sapagkat yun po ang kanyang kalikasan. Yun po ang kanyang nature. Nasa DNA na niya iyon. Siya po ay tapat. Ang Diyos po ay tapat, hindi dahil gusto niyang maging tapat. Ang Diyos po ay tapat sapagkat siya ay tapat. At kailangan niyang maging tapat. Dahil sabi po doon, sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Yun po ay kanyang nature na. Gaya po ng sinabi ni Timothy, para hindi maging tapat ang Diyos, kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili. At alam po natin na hindi magagawa ng Panginoon ang bagay na iyon. Sapagkat ginagalang at ini-honor po niya ang kanyang sinabi. At gagawin niya ito. Marami po tayong mga halimbawa sa Biblia na sinabi po ng Panginoon na tinupad niya. Isa na po diyan ay yung kay Abraham. Ano po ang sabi niya kay Abraham? Pagpapalain kita at magiging sindami ng bituin ang iyong lahi. Tinupad po ba ito ng Panginoon? Amen. Tinupad po. Partida po, ang kanya pong asawa ay baog. Matanda na. Pero sinabi po ng Panginoon, tinupad po ng Diyos kung ano kanyang pinangako. Maasahan po natin ang katapatan ng Diyos. He always does what He says and always keeps the promises He has made in His Word because He cannot deny Himself. So kung ano po ang sinabi niya, gagawin niya po. Naalala ko po noon, ako po ay nag-a-apply pa lamang ng trabaho. Napaka-imposible daw pong makapasok sa public. Kailangan ko daw pong dala ng magpatay ng manok. Ayan. Sabi po doon sa Batangas pa po kasi ako noon. Kailangan may papatay na manok o hayop para makapasok sa public. Ibig sabihin po siguro may backer. Kailangan may kilala ka na nasa mataas sa posisyon para ikaw ay makapasok agad. Graduate po ako ng 2014 sa biyaya ng Panginoon. 2013 po, March 2013. 2014 po, nakapasok ako sa public sa biyaya ng Panginoon. July po yun. Wala po akong kilalang ma-impluwensyang tao. Hindi rin po kami lumapit sa politiko para magdala ng mga patay na hayop. Alay. Opo, totoo po yun. Ang pinanghawakan ko lang po ay kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Sapagkat sabi po ng Diyos, ikaw ay pagpapalain ko. Hindi ko po alam kung paano, dahil napaka-imposible po sa aming sitwasyon, sa aming kalalagayan po ng buhay. Pero ang Diyos po, ang salita ng Panginoon ang pinanghawakan ko po. Sapagkat yun po ang sabi niya. Siya po ay tapat. At maasahan po natin ang katapatan ng Panginoon. Hanggang sa ako po'y naing doon sa public, ang layo po sa amin. Ako po'y Rosario sa Nasugbu pa. So kayo po'y nakarating doon. Napakalayo po ng biyahe. Yun po ang unang sabak ko sa trabaho. So, sabi ng Panginoon, dito ka muna at maghintay-hintay ka, mapapalipat ka sa malapit. Sabi ko, Diyos ko, para isang taon pa lang po yung pagod na sa biyahe. At ako po yung nagmi-ministry din that time. Pupunta po ako sa Rosario para magpaawit. Tapos po, pagkatapos po noon, linggo po ng hapon, babiyahe po ako Pandalas. Hindi ko na po nakakausap yung mga tao doon pagkatapos ko. Ako, aalis na, magagayak pa. At ang biyahe po kasi ako noon, 3 oras po inaabot mula sa Rosario. Kung traffic pa po. So, ganun po ang nangyari. Pero mabuti po ang Diyos at tapat siya sa kanyang pangako. So, kasi maghintay ka lang. Alam niyo po, bago po mapalipat that time, dapat po 3 years ka. Pero hindi po ako inabot.
2 years pa lang po ako, doon sa Nasugbo, napalipat po ako sa malapit na